Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron pong isang crypto educator dito ang nakapagsabi na si XRP ay aakyat sa presyong $50. Hindi raw po ito isang fantasy. Ayan, kundi ito ay isang makatotohanan. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay crypto educator Jason, renowned for his insightful market analysis, has boldly asserted that XRP trading at a $50 value is inevitable. Ayan, si Jason po yan, si Ginoong Jason, yung crypto educator dito, ang nagbigay po sa kanyang insight dito kay XRP or Ripple. Ayan, ang kanyang market analysis at sinabi po niya rito na si XRP ay aakyat patungo sa presyong $50 at hindi raw po ito maiiwasan. Mangyayari daw po ito. XRP hitting $50 is not a fantasy but a fact. Yan na nga. Hindi raw ito fantasy, kundi ito ay isang makatotohanang bagay. Ayan yung $50 na presyo ni XRP. He proclaimed. Jason went on to elucidate why he believes XRP is currently undervalued and poised for a significant upswing soon. Yan, siya po ay naniniwala na undervalued si XRP or nasa napakababang presyo. Kaya ito ay naghahanda para magkaroon ng isang malaking upswing or pagsabog. Yan, ito po yung sinabi ni Jason. Sabi niya dito, XRP hitting $50 is not a fantasy but a fact. I'm going to show you why XRP is undervalued and poised to explode in the near future. Ayan. Use case and demand. Jason's first argument was that XRP transcends being merely a cryptocurrency. He argued it operates as a global network facilitating the Internet of Value. Kaya yan daw po si XRP. Ito raw po ay nag-ooperate ngayon bilang isang global network. Ayan, na nagfa-facilitate sa Internet of Value. Furthermore, the educator highlighted that XRP is one of the forefront of global transactions with a client base of prominent banks, payment providers, and major corporations. Kaya yan po yung mga client base ni XRP, mga bangko, mga payment providers at saka malalaking mga kumpanya. Moreover, he stated that XRP's compliance with regulatory frameworks in key jurisdictions including Japan and Singapore position it as a trusted player. Kaya yan na rin yung kanyang mga compliance, mga regulatory frameworks, key jurisdictions. Kasama po dyan ang bansang Japan at saka Singapore. Kaya ayan, dahil sa meron siyang regulatory frameworks ay isa po siyang may trusted player. Additionally, he cited data arguing XRP's projected market size of $27 trillion, potentially surpassing the valuation of Ethereum estimated at $12 trillion. Kaya ayan, mukhang nahihigitan na ni XRP si Ethereum sa kanilang base sa market size. Superior speed and cost. Furthermore, Jason highlighted the XRP stands out with its ability to process up to thousands of transactions per second, dwarfing Ethereum's capability. Ayan, totoo po yan. Dito po talaga magaling si XRP. Yung kanyang processing sa kanyang transactions ay napakabilis. Kaya ito na rin yung aking nagustuhan kay XRP. Ayan, yung kung bakit noon ay kailangan ko, kung ako ay naglilipat ng aking mga cryptos, ay kino-convert ko sa XRP. Ayan, kino-convert ko sa XRP kasi mas makakamura ka talaga sa transaction niya. Transaction fee at saka napakabilis pa. Kaya yan, hinigitan niya raw yung capability ni Ethereum.
It is worth noting that a widely touted XRP 3400 TPS is a theoretical benchmark achievable only in a controlled laboratory setting with ideal conditions. In particular, experts have argued that XRP falls short of reaching the 3400 TPS milestone in unpredictable real-world scenarios with imperfect conditions. As the Crypto Basic reported, XRP's real-world transactions speed typically hovers between 500 and 700 TPS. Kaya yan, ayon daw po kay Crypto Basic ay 500 to 700 lamang po yung talagang transaction per seconds ni XRP. Yan, in real world applications po yan. Yung ito yung 3400 TPS ay na-achieve niya lamang po ito sa laboratorio. Yan, laboratory test. Pero sa real world transaction speed po nito ay nandito lamang po talaga, 500 to 700. Also, Jason pointed out that transaction costs for XRP are a fraction of cent, a stark contrast to Ethereum fees that can escalate to $50. Kaya yan, pwedeng umakyat po yung transaction fee ni Ethereum at umabot daw ng $50. Pero kay XRP ay naglalaro lamang po yan sa mga cents. Yan yung mga nakapaglaro siguro dito ng Axie Infinity. Ayan, mga players ng Axie Infinity nung lumabas yung larong Axie Infinity, tapos lalong-lalo na nung napabalita na maraming kumikita ng malaki rito. Ayan, maraming pumasok diyan at nagsibilihan ng kanilang mga Axie NFTs nila para malaro ang game. At dahil dyan ay tumaas yung transaction fee ni Ethereum at sobrang mahal talaga. Maski gusto mong bumili ay madadali ka talaga sa transaction fee na napakataas. Other pluses for XRP. Meanwhile, the Crypto Educator mentioned that XRP leads in environmental consciousness with a negligible carbon footprint. Moreover, he noted that the XRP team is working on becoming carbon neutral by 2025. Ayan, gumagawa daw po ng paraan ang XRP team para maging environmental friendly. Siya ay maging isang environmental friendly. Additionally, Jason highlighted that XRP extends its influence beyond financial realms. He noted it has supporting initiatives like the XRP Ledger Foundation and Ripple for Good program. These endeavors focus on fostering innovation, inclusion, and sustainability within the crypto space. Ultimately, the educator highlighted that XRP boosts a passionate community, often called the XRP Army, staunchly supporting and promoting its vision. Jason urges investors not to underestimate this sleeping giant. He encourages acquiring XRP before its potential surge to $50 materialize. Yan, ang higit daw sa lahat ay mayroon pong passionate na community ang XRP. At sila po ang tinatawag na XRP Army. Yan, matindi po talaga ang suporta ng XRP Army. At kasama po sila sa pag-promote ng vision ni XRP. Kaya yan, tinawag po ni Jason na si XRP ay isa po itong sleeping giant. Kaya yan, wag daw po nating mamaliitin ang si XRP. Kasi isa po siyang sleeping giant. Kaya siya po ay nag-i-encourage na kailangan daw po nating mag-acquire or mag-accumulate ngayon ng XRP habang mababa pa yung presyo na ito at habang hindi pa siya umaakyat or nagkakaroon ng surge patungo sa presyong $50. Ayan po ang crypto educator na si Jason. Ayan lamang po yung kanyang analysis or pananaw dito kay XRP. Kaya ayan, ang tindi po yan kung aakyat po siya sa presyo na $50. Ayan, kung malaki, kung meron ka na rin pong malakas na paniniwala kay XRP, ayan, kailangan mong mag-accumulate ngayon kasi nasa mababang presyo pa rin ang XRP.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.